At yon mga katips, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon mga katips, i-share ko lang po sa inyo yung aming ginastos at kinita ngayong December na pag-aalaga namin ng chicken broiler mga katips. At yon, samahan nyo at pag-usapan natin yan mga katips. At yun mga katips, magandang araw naman po sa ating lahat. Ayan mga katips, meron na naman tayong panibagong vlog mga katips. Ayan, at ngayon, yan, i-update ko kayo sa aming naging pag-aalaga ngayong December mga katips. Yung aming 110 heads na aming mga chicken broiler mga katips. Yan, at nakita nyo naman sa ating mga reels at video mga katips, ay tayo ay nakapag-harvest na ng 28 days mga katips dahil napaganda natin ating mga chicken broiler, napabigat natin. Kaya yon, napaaga po ang ating pag-harvest mga katips. At yon, bago i-share sa inyo yung ating kinita at gastos para po sa mga bago pa lang mag-aalaga, ay may idea na po kayo kung ano po yung panimula na inyong sisimulan mga katips, para kung sakaling may aberya, hindi man po malaki ang inyong gagastusin mga katips. Yon, ito meron tayong natira mga katips dito na 12 piraso mga katips. Ito ay naka-reserve na para po bukas sa bagong taon mga katips. At ito ay aming kakatayin bukas ng madaling araw mga katips. At nandito pa rin yung aming kita na sa tingin ko ay aabot pa ng 3,000 mga katips yung kita nito. Dosing to. Kaya kasi ang ito ay order ng mga kapitbahay mga katips, kaya medyo malaki-laki yung ating presyo na po, kapares na sa mga tindahan mga katips. Mababa lang tayo ng 5 pesos ganun mga katips. Yan, continuous pa rin ang ating pagbibigay ng mga feeds, pero ang vitamins hindi na po mga katips dahil kailangan na i-cleansing na natin sila bago po tayo mag-harvest, kahit mga 3 days or 4 days. Yan mga katips, i-cleansing natin sila. Pwede naman po tayo maghalo ng asukal sa kanilang tubig, okay lang po yun. Wala naman pong problema yon sa kanilang mga katawan, o wala namang problema kung makain natin mga katips, o ano, kasi asukal naman yan at wala namang halong chemical na mga katips. Kaya okay na okay po yun. Ganun lang po ang inyong gawin, maghalo po kayo ng asukal sa tubig or gatas, pwede rin po. Basta pag gatas naman, talagang tatansyahin nyo na maubos po kahit mga 2 oras. Yan yung na hindi po mapapanis, kasi alam nyo naman po ang gatas ay mabilis pong mapanis na po, kaya kailangan maubos agad nila. Tansya lang po na po yun. At hindi ko napapakita sa inyo ng buong mga katips dahil ganun pa rin naman. Magbibigay lang din ako ng tips bago ko i-share yung ating kinita mga katips. Ayan, tag-ulan na mga katips, kaya mabilis yung sakit na nakukuha ng ating mga broiler mga katips. Ganito lang po ang inyong gagawin. Sabi ko nga po sa mga video ko, may robust bigay tayo mga katips na ganito. Kukunin ko lang mga katips. Ayan, sa mga hindi pa nakakapanood na ating mga video, ito po yung robust BK yung sinasabi ko mga katips. Sa tingin ko meron na rin po sa Shopee. Tingin na rin po kayo nito. Ito po ay nasa 45 pesos to 40, depende po sa nagbebenta sa mga feed store. Yan, ito lang po yung ipainom nyo simula day 1 ng inyong mga sisiw hanggang 14 days pwede. Tapos kapag nakita nyo may improvement, malalakas na yung resistensya nila, pwede po kayo mag-change ng Vitamin Pro or kung ano mang pong vitamins na inyong pinapainom kung hindi nyo po gagayahin yung mga nasa video ko. Yan, once a day na lang po kayo magbibigay ng ganito. Bakit po? At po once a day magbibigay pa rin tayo para po hindi pa rin maka-epekto yung sakit o virus na na-absorb ng katawan. Ito po kasi ay nagpapalakas ng resistensya mga katips. No, baka naman robust BK RX na ba? Laging promote, di ba po? Yan. At ganoon lang palagi mga katips na po. At mas maganda magbigay noon sa gabi, yan, o kaya sa umaga. At po sa gabi, dahil malamig ang panahon, yan, kailangan na may ganun silang gamot. At sa umaga, malamig pa rin naman po. Ayan. At sa tanghali, medyo mainit naman po yan. Okay lang kahit magbigay tayo ng vitamins or fresh water.
Pero lang po, laging hindi mawawala yung fresh water kapag nag-aalaga tayo ng broiler mga katips. Pang cleansing din po kasi yun at para hindi naman maumay sa mga vitamins na pinapainom natin mga katips. At lagi ko din sinasabi, pag mag-change kayo ng gamot, kailangan na fresh water muna kahit mga 1 hour, 2 hour na pagpapainom ng fresh water para hindi naman po makapekto o hindi magkaroon ng pagtatae sa ating mga broiler mga katips. Ganun lang. At yun, simulan natin mga katips. Papakita ko sa inyo yung ating gastos at kita mga katips. At yun. At yun mga katips, papakita ko po sa inyo yung aming gastos at pinagbentahan mga katips. Ayan. Sa sisiw mga katips, 105 pieces. Ang bili po namin ay 35 pesos mga katips. Ayan. Nasa 3,675. Sa feeds naman po, gumamit po tayo ng Integra 1,000. Yun po yung chick booster. Nasa 19,980 po yung aming bili. Yan po ay may discount na po mga katips. At sa Integra 2,000 naman po mga katips ay nakalimang sako po kami. Bali ang halaga po sa limang sako ay nasa 9,500. Ang isa pong sako niyan ay nasa 19 mga katips. Yan talagang discounted na sa vitamins at vitamins po mga gamot at yan mga katips 300 ang gastos. Yung ilaw po at tubig di ko na sinama mga katips kasi mura naman dito yung tubig. Sa ilaw naman mga katips ang gastos lang yan ay isang manok lang mga katips, mga 250 lang ang gastos sa ilaw niyan mga katips. Kaya hindi ako naghihinayang sa ilaw no na aking binibigay or ginagamit na heater mga katips kasi pagka naghinayang kayo ay mababansot ang ating mga sisiw o ating mga broiler mga katips. Isang manok lang naman yon. Kaya wag po kayong manghihinayang mga katips. Ayan. Kaya ang gastos po natin ay nasa 15,455 mga katips. Yun mga katips, napagbenta namin sa 88 kasi may tira pa tayong 12 mga katips. Yung 5 ay may mortality kami. Kaya ayan 21,719. Kaya ang kinita na namin mga katips na malinis ay nasa 6,000 mahigit at meron pa tayong tira. Nasabi ko nga po sa inyo yung 12 peraso ay kikita pa yun ng mga 3,000 mga katips. Kaya ayan bali 6 mga 9,000 mga katips or 8,000 ang aming kinita sa 100 heads mga katips. Yan po. At hindi na rin masama mga katips dahil naka 8,000 tayo mga katips nakita. Ano po at inabot lang ng 28 days ay nag-harvest na tayo. Kaya hindi naman tayo lugi dahil kumita pa rin tayo sa isang buwan ng 8,000 mga katips. Ang laking tulong noon para po sa aming panggastusin sa bahay mga katips po. At yun, talagang hindi pa rin tayo makapagpalaki ng malaking alagaan mga katips. Pero gagawin natin yun mga katips po. Yun mga katips, napakita ko po sa inyo yung aming ginastos at kinita mga katips. At yan, hindi na rin po masama yung ating kinita mga katips. Kahit mataas ang feeds ay hindi po ako nanghihinayang mga katips. Buruin nyo sa 100 heads ay kumita pa rin tayo ng 8,000 na po. Paano po pa kaya kung alaga ko ay nasa 200, 300, di ba po? Mas malaki ang kikitain namin, di ba mga katips? Hindi lang talaga makapagpalaki dito ng malaking alagaan dahil may kapitbahay po tayo para iwas na rin sa reklamo or amoy mga katips. Kaya pa isa-isang daan lang tayo kung maaari. Pero soon, papalaki natin yan mga katips. Yun po yung goal natin. Kahit ganoon, na malit lang yung alaga natin mga katips. Nakapag-share pa rin po ako sa inyo ng mga experience natin sa mga nangyayari sa ating mga alaga. Yan, kung ano yung mga dapat gawin. Kahit pa paano mga katips, nakakatulong sa inyo. Yan, may nagtitiwala sa ating mga video mga katips. Kaya advice ko lang sa mga bago pa lang sisimula mga katips, aralin nyo po yung pagtitimpla ng init at lamig sa mga sisiw para po maiwasan natin yung pagkabansot ng ating mga alaga. Saka mga katips, isa rin din sa mga nahalata ko sa mga nag-PPM sa atin, medyo nagtitipid po kasi sila sa kuryente mga katips, sa heater. Po, wag po kayong magtipid mga katips. Kung sinabi ko po sa inyo ay 100 heads ang inyong alaga, 1 watts sa isang sisiw. Bali kung ang alaga niya 100 ay 100 watts po yon. Pero kung malamig ang panahon, dagdagan po natin kahit
50 watts or 100 watts. Hatiin nyo lang po yun. At tatlong bukilya, bali 250, isang daan, or 250, tas isang 50 pa. Ganon mga katips. Hatiin nyo para natitimpla nyo yung init at lamig na po, para nababawasan. Huwag po kayong manghinayang mga katips, dahil ang konsumo lang ng ating sisiw pagdating ng 1 to 14 days na paggamit natin ng dilaw na ilaw ay nasa 200 lang, 250 lang ang konsumo niya mga katips. Bakit po? Natansya ko na po yan dahil ang ilaw lang namin dati ay pag walang manok kami ay nasa 700 lang. Eh kung may manok kami ay maabot lang ng 1,000 ganon mga katips, di ba? Kundi lang, isang manok lang ang diferensya, kaya wag po kayong manghihinayang. Kaysa naman magkaroon kayo ng mortality, babansot ng inyong mga alaga, ay mas malaki ang lugi nyo, no mga katips. Ang mahal po ng feeds, ang mahal din ng sisiyo, ang mahal din ng vitamins. Pagka ganun, ay wala po, no, sayang lang yung pagod natin at hirap sa pag-aalaga niyan mga katips. Kaya yun lang po ang inyong gawin. Wag na po kayong manghihinayang mga katips na po. Ito, share ko lang mga katips. Itong aming brooding cage ay tuluyan ng nasira. Kaya panibagong renovation na naman to. Siguro tatanggalin na to. Ay gigibain na at babaguhin ko, medyo bababaan ko na yung taas kasi medyo hindi ko abot yung dulo. Kasi ito ay 4x8. Ay 4x7 yata ito. Pasado. Kaya babaguhin ko na para maabot yung dulo. At ito naman yung ating kulungan mga katips. Medyo mababa na rin. Lumulubog na kasi sa lupa dahil basa. Tataas na rin yan. Medyo nakita nyo naman sa mahal ng itsura mga katips. Pero ayos naman yan kasi bakal naman niya matibay. Kaya hindi siya na basta-basta nabubulok mga katips. Naka-harvest na rin yan. Nakita nyo naman sa mga video natin mga katips. Ilang manok na rin na isalin yan, na ilagay dyan. Nakaka 1,000 na rin mga katips. Siguro nyo sa 2 taon kong pagbablog mga katips ay ilang libo na ang ating na alagaan mga katips. Nandun pa, yung dito pa, yung giba pa to mga katips, no? Yung mga unang nanonood na ating video, yung malaki pa rito yung kulungan natin, yan. Marami din kaming na ilagay dyan, libo rin mga katips, change ng kulungan. Yun, yun lang mga katips na po. At ayan, wag po kayong magsasawa mga katips sa pag-share natin mga video sa panonood at sana at tuloy-tuloy pa rin tayo, no mga tips. Wag din po kayo magsasawa sa pag-aalaga ng broiler mga tips. Continuous lang sa pag-aaral at yon, pag may katanungan kayo na hindi nyo po naiintindihan sa ating mga video mga tips, PM lang po kayo. Yan, sasagutin natin yan mga tips. Medyo nalilate lang tayo sa pag-reply at medyo lang din ako mga tips pagka hindi nyo napanood yung ating video at nagtanong kayo, ay hindi po talaga ako nasagot mga katips. Mas gusto ko po yung napanood nyo, tapos meron lang po kayong gustong itanong na gusto nyo i-recall na hindi nyo naiintindihan. Yun, mas gusto ko pong sagutin yung ganun mga katips kasi mas na may idea na sila kung paano yung gagawin, kaysa naman po yung sa walang idea tapos di ba nagtatanong. Diba? Mas mahaba po yung discussion natin. Kaya lagi ko po sinasabi sa PM ko, panoodin nyo na rin po sa video para mas lalo nyo maintindihan mga tips. At yun, maraming salamat sa solid na sumusuporta kay JTips TV. At meron din po tayong FB page na JTips TV. Magpo-post na rin po ako doon ng mga videos natin na mahaba, mga 10 minutes. At yun, at dito na tatapusin ang aking video mga tips. At happy farming po sa ating lahat mga tips. At Merry Christmas at Happy New Year po sa ating lahat.